Yeah, ayan, good morning mga kabady. Dito tayo sa Lucky Farm at timpla na naman ng kape si Harvey. So kamusta po kayong lahat? At sana po ay nasa maayos kayong kalagayan. Panibagong araw naman tayo at panibagong vlog. At syempre panibagong blessing, dahil every gising po is a blessing. Pitas po natin ng sitaw ngayon, pero unti na lang to mga kabady. Update pala sa Panambak mga kabady, hindi pa tayo makapagpa-deliver kasi umulan po kahapon, no isang araw mga kabady, no isang gabi. Kaya maputik na naman yung daan. Ito nyo naman mga kabady, nung last natin putik pa yun dito. Kung kailan mga 3 to 4 days na lang sana, pwede na tayo makapagpatambak. Kaya lang umuulan. Ilang beses na yung ganyan. Pagka malapit na uulan na. Ay nako. Kaya possible nito mga kabady by na siguro, para sigurado baka mga November yung, kasi hindi tayo pwedeng magpapasok ng truck dito ng ganyan ng sitwasyon ng daan, kasi nga baka madisgrasya mga kabady, baka mabalaho, malaking abala pa sa kanila yun. Tsaka hindi naman nila papasukin pagka alam nilang alanganin yung daan. Ano lang tayo, para-paras lang maaabala. Tsaka yung kubo, nakausap na namin yung may-ari na yung gumagawa na siguraduhin daw yung dadaanan. Syempre mabigat yun mga kabady. Sabi naman namin hindi naman namin ipapagaw yun hanggat alanganin pa yung daan. Kasi sino bang mahirapan? Kami lang din mga kabady. So yun yung update sa ating tinoran doon sa kabila, sa may doon, sa may papalagay na kubo na project ng TKKW 2.0. Anta-antabay lang po muna tayo at yun nga, possible baka by November na siguro yun, para sigurado. Kung may ulan pa rin, kasi sabi may parating pa daw na bagyo, dalawa mga kabady. Kung basta tingnan lang natin kung kailan naabutin, sana November, or kung hindi pa rin okay, tungtong na ng December. Pero baka sakali tayo November, okay na. Baka dito na makadaan mga kabady, yung iniikutan namin dito sa may tabing akasya. Yan, mas malapit. Pagbaba ng akasya doon, ayun na. Tsaka yung mga gamit na gagamitin, gaya ng buhangin, hollow blocks, hindi pa rin tayo makapagpapa-deliver. Yun yung update natin. Tapos marami din tayo nababasang comments mga kabady na about sa pagdadamo, na ang gamit kasi namin mga kabady yung grass cutter. Bakit daw hindi tayo umorder ng mower mga kabady, yung machine na pandamo na tinutulak lang. Although maganda yun mga kabady, syempre hindi mo na siya pasan-pasan, itutulak mo na lang siya, talagang magdadamo na siya. Ang kaso nga lang, hindi siya advisable para sa kalamansi mga kabady, kasi ganun yung lupa niya, ganito. Ito, pakita ko muna sa inyo. Dito tayo sa actual pala. Kasi mga kabady, may humps, parang may humps siyang nakaganyan, nakapaburol. Ito, tingnan nyo. Ito ba? So mapapansin nyo mga kabady, itong gitnang area na to, nakaganyan yan, nakapaburol o nakadaop mga kabady sa gitna. Ang patag lang yan, ang straight lang yan, ito lang mga kabady. Ito, yan yung espasyo na yan. Tsaka ito, tingnan mga kabady. Ayan kasi kung itutulak natin dito yung machine na yon, ito hindi naman to patag mga kabady, naka-slant to, nakaganyan to. Mataas dito, pababa dito sa kalamansi. Yan, ganun din sa kabila, papaganon dun yan. Ang pagkakalam ko kasi sa ganun mga kabady, patag yung talim niya, straight, naka-flat lang siyang ganyan. Kaya pagka tumaba siya, maganyan. So kung yun ang gagamitin natin dito, sa tingin ko mga kabady, hindi maganda ang kalalabasan niya. Kasi bukod sa hindi patag yung lupa, pag sinampa mo siya dito, puputulin niya yung nandito, pero yung nandito maiiwan.
Kung isasampa naman natin sa baba, nakatagilid naman yung lupa. Kaya pero kung ito mga kabady, walang ganito, hindi nakapaganon yung gitna niya, ubra yun. Ang ganda nun. Baka tatlong way lang to, o 2 way yung ganyang kaluwag. Mga 3 way siguro balikan, kasi malapad to eh. Okay sana yun. Kasi tinitingnan ko yung mga ginagamit, yung mga gumagamit ng ganun, talagang sa patag sila. Sa patag. Walang umbok-umbok na nakaganito. Kagaya nitong dito. Kasi may mga umbok yan mga kapatid. Ito, umbok. Umbok. Yan. Hindi siya patag eh. Pero kung patag to, ganda sana nga ng suggestion na yun. Yun o, tinan nyo naman mga kapatid. Pati yung kabila kasi papaganito natin. Ano kasi natin to eh, control natin sa tubig to eh. Control sa tubig to mga kabady, para hindi tatakas yung tubig. Kaya para mabilis. Para kung gusto man natin patubigan ng tigmak o yung sawang-sawa sa tubig talaga, paapawin natin to hanggang dito, hanggang binti yung tubig, pwede. Kaya lang hindi ano nga mga kabady, kahit pa paano naman po eh, natsatsaga naman sa grass cutter. Tsaka hindi naman po tayo ganun kadalas mag grass cutter. Pero maraming salamat pa rin sa mga nag-suggest na bakit daw hindi tayo magpundar ng ganun. Wala mga buddy, sa tingin ko talaga hindi ubre. Pero kung patag yan, yun, suabe yun. Sarap. Ulak dire-diretso lang tayo hanggang doon hanggang doon sa dulo mga buddy. Pwede tayo doon. Kung sanang napiplex yung ano niya, no? Kung may controller din sa blade niya, kung pwedeng tumagilid, pwedeng gumanyan, ay sana yun mga buddy, pwede yun. Kung na-i-adjust yung talim. Kung halimbawa eh dito tayo sa side na to, halimbawa dito tayo magdadama sa side na to, so yung blade, imbis na ganyan yung blade natin, i-adjust natin ang igaganyan natin para yung kain niya pa ganyan, nakatagilid, hindi naka-flat na ganyan, para makukuha niya tong baba. Tapos pagdating mo sa dulo, dito mo naman igaganon, dito sa kabila pag ganyan naman. Tapos pagdating doon, flat mo na siya. Yan. Comment nyo naman mga kabady kung mayroong ganon na i-adjust yung blade. Nari naman natin meron, di ba? Inam. Pagka kasi grass cutter na itatagilid namin siyang ganyan mga kabady. Yabra. Iwan yung kape ko. Yeah. Buddy, tapos tayo pumitas. Dinner naman. Huwag na natin yung manok doon. Ginawa pa kanina pa yan. Ginawa na ni Kaka ng ano yun eh, ugaran. Oo. Itlog busog. Itlog busog lang. Tamang katsaw eh. Basal. Basal na naman.
Scatter natin kabila. Scatter natin ito. Tumubo agad. Scatter. Excited masyado ah. Pagkain, di tumubo ay. Kapal nun. Hindi tayo makikita sa labas nun. Ginawa talaga bakod. Talagang ginubod. Sabi nga niya, ano ba yung kuya para sa masabog ng pataba? Parang bubod na. Dami na. Binuhos ni Harvey yung bagong himay natin sa palanggana, yung stainless. Ganun no, Bi? Dinakot-dakot na ni kuya ng ano ah. Parang palag pa mo eh. Hindi siya makapal pa sa okra ah. So, sinabi nung kahit balikan mo pa ng 2 beses yung okra, mas makapal pa yun eh. Tanong lang doon kung Hindi nalanggap. Tutubo yun. Ganun na ito ha, pag tububo yun. Pag namunga. Mahirap sa rin yun. Kapal. Ilang kilo ba yung tanim nyo, Kuya Rodel? Ba't nakaka 4,000 kayo? Bilaan po mo yung Dog, pakaya mo sa kalabaw yung mga sitaw dyan. Alam pala ni Kuya Jun na nandun yung tangke. Oo, silipin niya. May tao doon sa tindahan eh. Dahil nung binaba daw nila ang kumanda, nandun nga si Kuya Jun, naiya lang daw na. Dapat sabi ko kay Kuya Jun yung iniwan. Para naiya daw siya. Harap po ako sa bitabit tibangan. Ano ko ba? Hindi ko namin kinabit. Iniwan ko rin nila eh. Wala nga eh. Pinibuti namin ito, nakatambay ko rin eh. Baka kinuha yung nakatambay ko. Nakita niyo sa tindahan. Maglibak sila na. Okay. Tumaas kay Rodel. 100 na. So, magluwa natin yung galisan. Yung ano dyan. Wala yung tigtigan. Ito pa mo. South Pamungkay, South Mindanao, at saka Cotabato. Nakatira tayo eh. First time pala ka pumunta Mindanao kaya. Babala ka sa kanyon doon ka. Siming-siming tayo naman ka, siming-siming. Siming-siming. Hindi ko lang akong tabo nila ako sa gilid. Tabo? Parang lumaw si Hanap Kaka. ko yan? Hindi. Hindi pala parang lumaw si Kaka. Kasalo ko akong tubig sa gilid. Ako po, Stel Suena. Yokoya. Ako magundrebang pangali. Asan yung kilawing tanigi dyan, Bi? Yung binubuhat din, ito yung mga kilawin natin din. Ginulot sa hapon. Tinutulay sa kwan. Laki. Jensen. Hindi mga tuna, no? Sakan. Bali, tapos na. Bali, 21 tsaka 5. Bali, 6 lahat. Tara na.
Yan. Hindi, scatter na yung tinanim kahapon. Kala ko yun. Agad-agad. Agad-agad. Kaipit. Pataba na eh. Oo, pataba na yan. Patubigan ko na yun. Baka nilanggam na yan. Yung mahirap doon, nilanggam na. Baka nilanggam na pala yun. Buhay na mo lahat sa napapalaking gulo. Dahil walang respeto. Wala ah. Ito. Ano pala? Ito. Ano to? Hinabol mo yung ano no? Bulig. Sabon ko may buwas. Kasi ang plato. Ulam ay gata. Nga na kayo. Ari. Mga na kami. Manganta na, kabady. Hindi natin ba pag-i-ketchup? Sarap. Anong rorot? Ano pala yun? Masarap. Pumili na ako sa prito. Boneless. Masarap. Sira. Naka-harvest yung talong natin. Maraming bunga kaso mauod. Madamo kasi eh. Talong oda mo. Malapit ka na kamo. Ano yung kasunod? Taong patay na natin. Taong batong. Taong batong. Batong. Talong. Taong. Ano sa inyo yung sukabi? Suka. Sa amin aslam. Dito aslimin. Aslamin. Harap no raw boneless no ka? Hindi no. Langot kayo no. Naliklik yan. Yan. No. Dito. May roho pa naman sana ulit. Nalo ko siya. Hindi raw. Nalo ko. Hindi bumbaon nakaliskis yung nahila ko. Sino mo excited na no? Hindi ko kasalanan. Importante tumama. Hindi lang nakuha. Hindi bumaon. Ebidensya. Ebidensya. May kaliskis yung tuong eh. Magulang na niya ka. Ang kain nito mga kabady. Yan. Ito po yung ampalayang layas. Ito yung bunga niya. Ito. Layas. Yan, ganyan. Malayas, kahit saan tumutubo. Kahit saan tubo. Tinawag na layas. Ligaw. Palayan ligaw. Tamis. Palagi ko ipot ng ano yan eh. Ibon eh. Binulusaw. Lumalas ang galing yan sa baha. Sige. Sabi mo eh. Sabi mo eh. Nauna kang pinanganak sa akin eh. Nailang ibon diba? Laki yung puto. Pa yung bukuan eh. Si Lilabuyo eh. Sigurado eh.